Malagim na trahedya ang sinapit ng 11 namatay matapos matrap sa nasunog na gusali sa Binondo, Maynila. Sumiklab ang apoy dahil daw sa sumabog na LPG sa isang karinderya. Live mula sa Binondo, nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ria, bakit hindi nakalabas ng gusali ang mga biktima? Wala bang fire exit? Cheryl, may fire exit naman ang nasunog na gusali dito sa Binondo, Maynila. Pero ang problema, hindi raw ito ganoon ka-accessible ayon na mismo sa Manila Fire District. Ito ang nakikitang dahilan kung kaya't natrap at namatay ang 11 nakatira sa gusali. Nagngangalit na apoy ang sumiklap sa 4 na palapag na gusali sa Carvajal Street sa Binondo, Manila, pasado alas 7 kaninang umaga. Makapal at maitim na ang usok sa nasusunog na gusali. Kita sa aerial video ang taas ng usok. Lalo pang lumakas ang apoy. Kaya wala pang isang oras, agad na inakyat sa ikalawang alarma ang sunog. Alas 10 na ng umaga na magdeklara ng fire out. 11 ang nasawi dahil natrap sa gusali. Kabilang sa mga namatay ang misis ng lalaking ito. Ganon na lang ang panlulumo niya nang malaman ng sinapit ng kanyang asawa. Ayon sa Manila Fire District, natagpuan nila ang mga bangkay na mga nangungupahan sa mezzanine at ang iba ay nasa ikalawang palapag na nasunog na gusali. Itsurang mga natutulog daw ang mga biktima ng matagpuan. Nasa kwarto lang po sila, nasa kalang beddings lang sila. Ibig sabihin po yun, hindi po nakita lumaki na po yung apoy, nasuffocate na sila. Kaya wala po tayo nakita sa CR, wala tayo nakita sa pinto, kundi nandun lang po sila sa higaan po nila. Kwento ng security guard sa katabing establishmento, nagsimula ang apoy matapos sumabog ang tangke ng LPG sa karinderya sa ground floor hanggang gumapang ang apoy sa mas mataas pang palapag. May nakakabit mang hagdanan sa dingding na nasunog na gusali, hindi naman ito ganon ka-accessible. Yan ay dahil tadtad ng grill sa mga bintana. Sa paglalarawan pa ng Manila Fire District, makitid ang daanan patungong fire exit, kaya nakulob at nasawi sa makapal na usok ang 11 katao. Nasa 100,000 piso ang halaga ng pinsala. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kung meron nga bang business permit ang gusali para maging boarding house. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang Manila LGU sa trahedya at nangako ng tulong sa mga naulila. Ayon kay Mayor Honey Lacuna, maglalabas siya ng kautusan para inspeksyonin ang mga gusali sa lungsod. Uunahin daw ang mga gusaling 15 taon pataas para matiyak na nasusunod ang building at fire regulations. Cheryl, dinala na ang mga bangkay sa punerarya sa Santa Cruz. Kaninang hapon, bumisita ang mga lokal na opisyal ng Maynila dito kasama si Vice Mayor Yul Servo at kani-kanina lamang ay dumating din si DILG Secretary Benhur Abalos. Ayon sa kanya, mananagot ang sino mang mapatutunayan nilang nagkulang para matiyak ang seguridad at kaligtasan ng istruktura. Wake-up call na rin daw ito sa lahat ng local government na magsagawa ng regular na inspeksyon para matiyak na nasusunod ang building code sa mga gusali. Cheryl? Maraming salamat, Ria Fernandez. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.